Hello, hello, hello po sa lahat ng mga nanonood dyan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking premiere. So, ako po pala si Mama Dang, ang inyo pong host ngayon sa premiere na ito. Ako yung host nyo nga Pangit. In short po, sa Pangitaon. Pangitaon po sa Bisaya, sa Tagalog naman po, ang ibig sabihin ay hinahanap. So ayan guys, papunta na po kami ngayon ng mga alaga kong kambing sa area kung saan po doon po sila pinapastol at tinatali pagkatapos para po makakain sila sa buong araw. At ito na po guys, nandito na po kami ngayon sa area. Naghahanap na lang po ako ng space po na lalagyan ko po sa kanila. Syempre po, kapag tayo po ay may mga alagang hayop, wag po nating hayaan maladlad po sa araw ha. Dapat yung kung saan po tayo magtatali, dapat po meron po silang masisilungan dahil gaya rin po nating mga tao na dehydrate din po yung mga hayop ha. Kaya wag na lang po puro pera, shares o ganun. Yung magkakaroon ka po ng income. Dapat yung iisipin nyo po kapag nag-aalaga po kayo, mahalin nyo po ito, arugain nyo po ito na para nyo na rin pong membro ng pamilya. Kaya nga lahat po ng mga alaga po is love na love ko po. Para ko na po ito sila mga anak po. So ayan payat po yung mama na yan kasi kaanuhan lang yung anak niya. Parang bago lang pong hiniwalay ko po sa kanya ba kasi malalaki na pero ang lakas pa rin dumede. So ayun, talagang nung hiniwalay ko sa kanya, ay yan medyo ano na yung katawan niya, nakabawi na konti. So ayan yung iba Yan yung mga alaga ko po lahat. Nandito po kami sa ilalim po ng malaking puno ng kamanchiles at saka ng binunga. Kasi nga dapat po talaga may masisilungan sila, hindi sila maladlad sa init po. Sa buong araw ay napakainit pa naman. Ito po palang mga kambing na ito ay hindi po sariling akin ha. Yan po ay inaalagaan ko lang. Inaalagaan ko po sila para magkaroon po ako ng share kapag nanganak. Pero itong mga alagang kong ito ay matagal na po sa akin. 1 taon na po, mahigit. Pero kung maituri ko po sila, hindi parang alaga lang po eh. Parang mga anak ko po talaga. Kaya nga yung pagmumukha ko parang kambing na rin eh. Tignan nyo po si ganda. Parang ako lang. Manang-mana ka mamadang yung pagmumukha. Malapit na yung mga anak. Konti na siguro. Basta this month mga anak na yan. So ayan, tinali ko na yung leader nila at saka yung ibang inahing kambing. Para hindi naman po maglakwat siya yung iba, hindi po pumunta sa malayo. Kasi kung saan yung yung mga inahing kambing po, doon lang din po sila. Hindi yan gaanong lalayo sa grupo nila. Ganyan yung mga kambing po. So pagkatapos po pala nito ay pupunta po ako sa aking alagang baka. Ang bagong membro po ng aming pamilya. Pupuntahan ko po iyon para po paliguan dahil napakarami pong kuto ng aking bagong alagang baka. Kaya siguro nangayayat yun kasi hindi siya makatulog ng maayos dahil sa dami pa naman ng kuto niya. So ayan, paliliguan ko po siya mamaya. Dapat sana nga ngayon is papunta po kami ng paaralan ng bunso ko kasi may klase sila ngayon. Ang problema po, yung mga kagamitan po na nabili ko sa kanya is ang dami po palang kulang. So ayan, hindi tuloy siya nakapag-aral. Dahil wala po akong pera, pambili po ng mga kagamitan na hinihingi po ni ma'am. Sabi pa nga ng ma'am niya, yung iba daw kagamitan, kunti lang naman daw yung magagamit dun sa mga nabili ko. Ang daming hindi magagamit daw kasi hindi naman daw sila gagamit ng papel, bond paper na daw, construction paper na iba-ibang kulay, ganun. Yung sa nabili ko lang na maanohan daw ng anak ko magagamit niya sa pag-aaral is yung gunting at saka crayons. Yun lang daw. Paano daw yung iba? Hindi naman daw yung magagamit, hindi na daw sila gumagamit ng bag kasi nga yung gagamitin na daw nila is plastic envelope na may hawakan, required sa kanila 2. Wala nga ako pera pambili. Ang mahal pa naman ng isa nun, 75 yung isa nun. So, 150 na. Meron pang ibang kagamitan. May glue pa, ganun. So, ayan, hindi nakapasok yung bunsoy ko. Sa dami ba naman ng bibilhin pa. Kahit nga sa eldest ko, meron pa rin kulang. Kahit ang laki na ng gastos ko sa kanya. Grabe ngayon, yung sa pag-aaral, ang mahal na ng mga kagamitan na kakailanganin nila. May mga project pa.
Ibuti kung sana kung meron kaming income, wala pa naman kasi wala ngang area yung partner ko, yung husband ko po kasi siya po is classifier or eskuhidor po ng mangga, wala silang area so walang income. So ayan, so dahil walang income, stay at home lang muna si Bunsoy, hindi muna siya makakapag-aral. At ayan guys, dahil tapos na po ako sa mga kambing ko, na itali ko na po lahat. So ayan, papunta na po ako sa alaga kong baka. Yung bagong alaga ko, yung bagong nanaks ko, anak. At syempre, dahil nandito na po ako sa aking bagong alaga po na baka. Sa aking bagong membro ng aming pamilya. So ayan po. Kinukuha ko na po siya para po paliguan. So ayan, hindi pa po siya sanay sa akin kaya medyo natatakot pa po talaga siya. Ganun po talaga yung mga hayop. Kapag hindi pa po sila sanay sa iyo, talagang natatakot pa po yan. Mabait naman po yung baka na ito. Hindi naman siya nanunungag. Dahil nga takot siya, medyo tumatakbo siya ganyan. Kaya dapat po maging careful ka lang po na hindi po sumabit sa iyo yung lubid. Kasi nakakasugat po rin yung lubid kapag yan po ay sumabit sa inyong mga paa. Masusugatan ka po talaga. So, ayan. Medyo iniiksian ko yung lubid niya para mapaliguan ko siya. Parang hindi rin to sanay sa tubig or pinapaliguan. Kaya ayan, takot siya. Sabi ko, masanay ka na dahil simula ngayon ako na yung mama mo. Everyday kita, kung mainit yung panahon, talagang araw-araw talaga kitang paliliguan, ganun, every tanghali. So, ayan, natatakot pa po siya, tumatakbo talaga, iniiwasan niya yung tubig. Sabi ko, wag kang matakot, para rin to sa'yo, para maging fresh yung pakiramdam mo. So ayan nga guys, dahil hindi pa po siya sanay na pinapaliguan, ay tumatakbo-takbo pa po siya. Pero sa katagalan po naman ng pagliligo ko sa kanya ay naging behave na po siya. Pinagsasabihan ko nga na huwag kang masyadong malikot, hindi naman kita aanuhin, papaliguan lang naman kita. Para rin naman yan sa iyo, para maging feeling fresh ka. At yung mga kuto mo ay magsilayasan na. So ayan nga, pinapaliguan ko siya. Pero hindi ako masyadong lumalapit pa sa kanya, baka tumakbo na naman. So ayan, hinahayaan ko lang po siyang dinidilig-diligan o inaanuhan ko po ng tubig kahit malayo po ako, kahit masakit po sa bewang. Ay syempre, tiisin po natin para para naman din sa ating mga alaga, 'di ba? So ayan, kaya yan tinitiis-tiis ko para sa alaga ko. So ayan, sa katagalan nga lumapit na talaga siya sa akin at nagpaligo. Na-realize niya siguro na parang masarap talaga sa pakiramdam yung pinapaliguan. So ayan nga, hinahayaan niya na ako na paliguan siya at siya na mismo yung nag-adjust at lumapit sa akin. Para hindi na daw ako masyadong mahirapan. At dahil tapos ko na po siyang paliguan, dahil mga 1 oras na yata or kalahating oras mahigit, so ayan, tinigil ko na po yung pagliligo sa kanya dahil basang-basa na po siya. At para na rin makakontinue na siya sa pagkain dahil mamayang tanghali babalikan ko po siya para painumin po ng tubig na may halo pong tahop at saka asin. So ayan. So ayan guys, tapos ko na siyang paliguan. Nakakapagod rin naman pala itong magligo ng baka. Lalo na kapag takbuhan ka pa. Talagang maglalaro pa kayo ng ng habulan. So, ayan. Pero okay lang, ganyan po talaga kapag nag-aalaga ka ng hayop. Lalo na kapag minamahal mo ito na para mong anak, kailangan mo talaga ng tiyaga at pasensya. So ayan, lahat ng hayop po na inaalagaan ko ay tinituri ko po talagang membro ng aking pamilya. So hanggang dito na lang po guys, maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat dyan. Mega love, shout out, thank you so much, bye bye.